Sumuko na sa mga otoridad ang puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay matapos ang 2 linggong paghahanap ng mga pulis. Naaresto si Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City kahapon. Agad ding inilipad ang pastor pa Maynila at ngayon ay nasa Camp Crame na. Ang mga update kay Kibuloy, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong September 9, kasama ang buong persa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Dating Banban Tarlac Mayor Alice Go haharap na ulit sa pagdinig ng Senado matapos ang halos 2 buwang pagtatago. Dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves malapit na ring iuwi papalig sa Pilipinas mula sa Timor-Leste. 2 low-pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa loob at labas ng bansa, parehong mataas ang tsansang maging bagyo. 2 taong gulang na bata sa Occidental Mindoro, inabandona ng sariling ama. Presyo ng produktong petrolyo, may bawas singil simula bukas. At video ng Golden Retriever na nasobrahan sa pagiging friendly, kinagigiliwan online. Matapos ang 16 na araw na paghahanap, hawak na ng mga otoridad ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa kanyang kampo, sumuko si Kibuloy matapos bigyan ng ultimatum ng mga pulis. Bukod sa pastor, 4 na iba pang membro ng KOJC ang inaresto. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Nasa custodial facility na ng Camp Crame ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at 4 pa niyang kasama na akusado matapos sumuko sa mga otoridad sa loob ng KOJC compound sa Davao City kahapon. Sa press con kagabi, kinumpirma ng PNP na sumuko si Kibuloy matapos bigyan ng 1 araw na ultimatum ng mga pulis. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Ayon kay Colonel Fajardo, pasado 1:00 ng hapon kahapon nang makipagnegosasyon sila kay Kibuloy. Pagpatak ng 5:30 ng hapon, sumuko na ang pastor sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Kasama niyang sumuko ang 4 pang wanted na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Simañez. Agad silang inilipad papuntang Maynila. Pasado 9:00 kagabi, dumating sina Kibuloy sa Camp Crame. Doon na sila hinainan ng warrant of arrest, saka isinailalim sa booking process gaya ng pagkuha ng mugshot at fingerprint. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. Paglilinaw naman ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, sumuko ang pastor dahil ayaw na raw nitong magpatuloy pa ang karahasan sa KOJC compound. Iginit din nitong naghintay lang ng resulta sa legal remedies ng kanyang mga abogado si Kibuloy, kaya hindi ito nahagilap ng ilang araw. Binanatan din ng isa pang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio ang DILG kahapon. Tinawag niyang epal si DILG Secretary Benhur Abalos sa pagkuha raw ng credit sa tinawag niyang non-existent arrest kay Kibuloy. Wala pang pahayag si Abalos at ang DILG sa sinabi ni Topacio. Sa Davao City naman, kinalas na kahapon ng PNP ang mga pulis at gamit na dineploy sa KOJC compound matapos makuha si Kibuloy. Yun naman ang pangako namin na pag nawala na si Pastor, wala na rin kami doon. Ang loob ng katedral naman na ilang araw inukupan ng PNP, napasok na rin ng mga miyembro ng KOJC kahapon. Dito, nag-alay sila ng dasal para sa leader nila na nasa kustodiya na ng mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Kaugnay ng pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy, makakausap naman natin ngayon ang abogado ng pastor na si Attorney Israelito Torion. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa mga
subscribers po nitong sikat na station po. Attorney, linawin lang po natin at pakipaliwanag sa amin, ano po ba yung nangyari, na aresto o sumuko po si Pastor? Well, wala na pong issue dyan kasi pati po PNP ay nagsabi na Pastor Apollo C. Quiboloy voluntarily surrendered to the AFP and the PNP. Marami pong istorya doon, no? And I hope it can be cleared na hindi po siya arrested. He surrendered kasi ayaw na niya ma-escalate pa yung situation. And naawa na talaga siya sa kanyang mga members. And because of the 15 days po na assault against their constitutional rights to life, liberty, and property. So he wanted it to end po. Pero bakit po kaya tumagal na inabot po ng binanggit nyo 15, 16 days bago po sumuko or lumabas po si Pastor? Because he was in the hope na yung remedies niya na na-avail ng kanyang lawyers. Like for example, nag-file ako ng petition for certiorari sa Court of Appeals to question the finding of the validity of the warrant of arrest as well as information. May pending din kami na motion for reconsideration sa DOJ, no? And yun po ang niya kasi legal remedy yun which can be availed of by any accused. Lacson versus Executive Secretary, Aliado versus Diokno, Miranda versus Tuliao. Yan po ang mga instances na ang Supreme Court nag-recognize that is an option really that is available to an accused. Attorney, pwede po ba kwento niyo po sa amin yung proseso nitong naging pagsuko? Bakit po kaya sa AFP po siya pumunta, hindi doon sa mga pulis? Well, honestly, ang unang nag-broach sa amin yung option na yan, although we know that, of course, anybody knows that is such an option, ay PNP naman, to be honest with you. Si General Silo, no? As a matter of fact, matagal kami nag-usap, he provided the options. No? And we, we kept that in mind. And then, yun nga lang, yung grabe na talaga yung sa second attack kasi, nitong series of attacks, June 10 yung isa, tapos itong August 24, no? Nakikita po namin na gumagrabe everyday. May yung arrest warrant ay ginawa ng lisensya para i-convert yung KOJC property into a police garrison. Yung cathedral nasa Laula na, no? Ginawa ng command post. Yung JMC namin na eskwelahan, ginawa ng tunneling operations, no? At yung mga sasakyan, no, arbitrarily na confiscate na, no, maraming dinakip, 28 persons, buti naman nakalabas na ngayon. Nag-decide si Pastor na i-maintain yung communication lines, and he trust kasi si General Silo, pero may may bossing pa siya. So ako mismo ay requested Governor Hubahib po to to get in touch with AFP through the ISAF. Yun po talaga ang nangyari. Kasi may mas trust, may mas trusted niya ang AFP honestly kaysa sa PNP po. Yan po ang totoo. Bakit daw po? Trust is a personal thing, and may mga officers naman po sa PNP na respetado niya talaga, like for example Major General Silo. So we maintain that, but we have to seek help doon sa AFP kasi doon siya may comfort po. So nag-lead po yun si Colonel Ruiz in the negotiation, no? Doon namin ginagawa sa bahay ni Governor Hubahib. At nung na-confirm ko, for the first time, nakabalik pala si Pastor doon sa compound nung September 8, kinontak din ni Colonel Ruiz yung kakilala niya na intelligence head po, one of the high officers po, si General Macapas. Okay.
At yun na fast track na po yung negotiation doon. Yung sinasabi po kasi ang term na ginagamit ng Pangulo ay inaresto, but you were saying kanina na, well, of course, kasi sinerve yung warrant, you were saying kanina na there's no question. He surrendered. Yes. He surrendered po. Yun din ang term na ginamit po ni Colonel Pardo based on the instructions, I believe, of General Francisco of CIDG. Kasi yun po talaga ang totoo po. Attorney, huli na lang po, ano po ang plano ng inyong kampo ngayon na nasa custody na po ng pulisya, si Pastor? Well, we will face the cases filed against him by one complainant. Isa lang po ang complainant dito sa Pilipinas, Ma'am, baka kasi ang mga presentation ni General Torre, this is done in order to serve justice to the victims. Isa lang po ang nag-file po dito, no? At na-dismiss na ito, matagal na sana at binuhay lang noong nagkaroon ng matinding Senate investigation ni Senator Risa Hontiveros. We will face the cases. And we will prove the innocence of Pastor Apollo C. Quiboloy. Only that our request that he will not be extraordinarily rendered to the U.S. Sana po na hindi po gagawin yon while he is facing the cases here. Pahabol na lang, attorney, nakausap niyo po ba si Pastor at alam niyo po ba kung kamusta na po siya ngayong umaga? Of course. Nung kahapon, for the first time, I saw him sa Davao, and then sumakay kami ng aeroplano. Yun nga ang picture nga, ang usapan sana namin kasi ni General Macapas ay media blackout muna. I-ano nang muna natin, i-arrange lahat at i-announce later, no? Pero nag-request kasi si General Macapas na take lang daw ng isang picture kasi request daw ni General Marbil. Pagdating namin sa Manila, pusot-pusot yung mga text sa akin na nandun na pala sa na-post na pala ni Secretary Abalos na nadakit siya at nandun yung picture namin. As to how that happened, I do not know also. Maayos naman po ang lagay niya ngayong umaga. Ngayong morning, nakaalis ako doon sa Cap Crame po, mga alas 2 ng umaga ata, alas 3 na ng umaga. Hindi pa kami nagkausap po. Babalik pa ako doon. Maraming pong salamat kay Attorney Israelito Torion, ng abogado ni Pastor Apollo Quiboloy. Kahit nga po kusang sumuko, iginit pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos na napilitan lang lumutang si Pastor Apollo Quiboloy matapos ma-corner ng mga pulis sa Davao. Para sa detalye, makakausap natin ng live sa linya si Maricel Halili. Mase, ano ba itong sinasabi ng Pangulo at iba-iba nga, nagkakalituhan nga dito ng term sa paglutang ni Pastor Quiboloy? Yes, Ruth, yan nga mismo yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa katatapos-tapos lamang na panayam natin sa kanya. Ang sabi niya, hindi sumuko si Pastor Apollo Quiboloy kung hindi napilitan lamang itong lumabas sa mga otoridad dahil malapit na rin naman siya masupil ng Philippine National Police. Kwento ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon daw ng umaga, may natanggap na raw siya ng impormasyon na gusto nang lumabas ng puganting pastor. Pero nag-request daw ito na sana may kasamang militar doon sa haharap sa kanya dahil wala raw siyang tiwala sa mga pulis. So ang sabi daw ni Presidente, sige, pagbigyan na yung pagkakaroon ng militar para doon sa paglabas nitong si Pastor. Pero maliban dyan, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na walang karapatan si Quiboloy na manghingi ng kahit na anong kondisyon dahil itinuturing siyang pugante. Binigyang diin din ni Pangulong Bongbong Marcos na sa ngayon, wala namang isasagawang extradition pa ang administrasyon dahil wala rin naman daw request na isinumite ang Amerika tungkol na dito, bagamat napakarami niya rin kaso nakakaharapin doon sa Amerika. Binigyang diin din ni Pangulong Bongbong Marcos na wala silang ibibigay na kahit na anong special treatment kay Quiboloy kahit na isa siyang prominent personality, pero dadaan daw siya sa isang maayos na due process. Sabi pa ni PBBM, malinaw din naman daw na kanyang naging utos sa mga miyembro ng Philippine National Police na wag aalis sa KOJC compound hanggat hindi nahuhuli si Quiboloy. Ruth? Maraming salamat sa ulat na yan, Maricel Halili. Sa ibang balita, haharap si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Senado para sa pagdinig tungkol sa operasyon ng mga iligal na pogo. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si News 5 correspondent Mean Los Baños. Mean, nandyan na ba sa Senado si Alice Go? Yes, sir, magandang umaga sa iyo. Yes, nandito na siya. Mag-alas 7 ng umaga dumating dito sa Senado si Alice Go. Habang binababa sa poster, pinaligiran siya ng isang dosenang pulis.
Nakasuot si Go ng dilaw na PNP custodial shirt, Kevlar helmet at bulletproof vest. Pagpasok sa basement ng Senado kung nasaan ang holding facility, 3 pulis na lang ang sumama kay Go. Formal na kasi siyang itinurn over sa kustodiya ng Senate Sergeant at Arms. Dito siya dinala dahil sa nilabas noon arrest order ng Senado para kay Go. Itong Biyernes lang, Jester, pinayagan ng Capastar Regional Trial Court na nag-issue ng warrant of arrest laban sa dating alkalde na dumalo si Go sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Asahan daw na sandamakmak na tanong ang ibabato ng mga senador kay Alice Go sa pagdinig ngayon ng Senate Committee on Women and Children kaugnay sa mga illegal na pogo. Matatanda ang pinakontempt si Go noong July 10 matapos ilang beses na hindi sumipot sa pagdinig dahil daw sa problema sa kanyang physical at mental health. Bago nito, 2 beses nang humarap si Go sa mga pagdinig ng Senado. Kaya ngayon, asahan daw na pagpapaliwanagin siya ng mga senador sa maraming issue kaugnay ng mga illegal na pogo sa bansa pati ang pag-alis niya sa Pilipinas. Bukod kay Senator Risa Hontiveros, ilan sa mga inaasahang gigisa kay Go ay sina Senators Joel Villanueva at Win Gatchalian. Gigil ang mga senador na pagsalitain si Go dahil naniniwala silang nagsinungaling siya sa mga naunang pagdinig. Inaasahan din, Chester, na dadalo sa hearing ang pinakilalang kapatid ni Alice na si Sheila Go. Chester? Okay, may nakikita natin yung video nga nung pagdating ni Alice Go dyan sa Senado. Pero base sa nakita ninyo, kamusta naman yung kondisyon ni Alice? Hindi namin siya masyadong makita kasi talagang covered by police, meron siya kanina. Pero nung pumasok siya doon sa may basement, nakayuko siya, kita natin siya kasi nakadilaw siya . So talagang kumbaga stand out yung kulay niya. No? Doon sa pagdating niya sa loob ng detention facility kung saan nandoon si Senate Sergeant at Arms General mukhang chinek up pa siya para malinaw, siguro malaman kamusta yung BP niya. No? But so far, kung meron kasing problema, for example, sa kanyang health, i-relay sa atin yan. So far, wala . So mukhang tuloy na tuloy yung kanyang pagtitigo. Sa ngayon, nakita ko na si Senator Risa Hontiveros, kasama sila Senator Raffy Tulfo, Senator GB Ejercito, Senator Gatchalian, na pumasok sa committee room. So ilang sandali na lamang ay tatawagin na siya, manggagaling siya sa basement at idadalhin siya dito sa second floor, papasok sa pamilya room kung saan isasagawa yung committee hearing. Okay, antabayan na natin yan. Maraming salamat, Mean Los Baños. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang gobyerno ng Pilipinas sa ibang bansa para mapauwi na ang kapatid ni Alice Go na si Wesley Go. Ayon sa Interior Department o DILG, inaayos na nila ang posibleng pagpapadeport kay Wesley matapos itong magpahayag ng intensyong sumuko. Wala pang formal na reklamo na isinampa laban kay Wesley pero may arrest order siya mula sa Senado. Hindi pa naglalabas ng detalye ang DILG kung saang bansa nagtatago ngayon ang bunsong kapatid ng mga Go. Pero una nang sinabi ng ahensya na nakikipag-ugnayan na sila sa Indonesian Police at sa iba pang international agency para tugisin siya. Base sa ilang report, huling na monitor si Wesley na sinusubukan tumakas papuntang Hong Kong. Yan ay matapos mahuli sa Indonesia ang mga ate niyang sina Alice at Sheila Go, pati ang kanyang nobya umano na si Cassandra Ong. Posible namang maiuwi na sa Pilipinas si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves mula sa Timor-Leste sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Justice, mismong si Timor-Leste President Jose Ramos Horta ang nagkumpirma na inaasikaso na ang extradition o pagpapauwi kay Teves. Posible raw siyang pabalikin sa bansa pagkatapos ng pagbisita ni Pope Francis doon ngayong araw hanggang Miyerkules. Matatanda ang Marso nang maaresto si Teves sa Timor-Leste bilang mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo noong nakaraang taon. Sinubukan niyang iapela sa United Nations ang extradition sa kanya pero binasura ito ng UN ayon sa DOJ. Nag-coordinate din po tayo sa DILG. Again, this is a whole-of-government approach that we are doing in the case of former Congressman Teves. And we hope to execute everything, our operation, right after the papal visit. Weather update naman po tayo. 2 low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa. Ang isang LPA pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. Posible raw itong maging bagyo. Huling namataan yan, 1,155 kilometers sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ang isa pang LPA nasa labas pa rin ng PAR. Huli naman itong namataan sa layong 2,810 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Mataas din ang tsansa nitong maging bagyo at pumasok ng PAR.
Ngayong araw, posible ang maulap na panahon na may kasamang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon tulad ng Ilocos, Central Luzon, Cordillera, Calabarzon at Metro Manila dahil naman sa habagat. Magiging maganda ang panahon sa Visayas at Mindanao. Ito naman mga kapatid, may nakaambang big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Base sa pagtataya ng Unioil, aabot sa 1 peso and 30 centavos kada litro ang posibleng bawas presyo sa diesel at gasolina. Malayong mas malaki ang halaga na ito kumpara sa dagdag singil na ipinatupad nung nakaraang linggo. Sabi ng Department of Energy, bumaba ang presyohan sa pandaigdigang merkado dahil sa mababang demand sa China at sa US. Nakaapekto rin daw ang plano ng OPEC Plus na taasan ulit ang produksyon ng langis. 2 taong gulang na bata sa Occidental Mindoro inabandonan ang sariling ama sa isang waiting shed. Dito, Bet. Dito. At babae sa Quezon Province patay matapos tuklawin ng kobra. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Nasagip ang isang bata matapos abandonahin ng sarili niyang ama sa isang waiting shed sa Occidental Mindoro. May natagpuan pa ang mga sumaklolo sa bulsa ng 2 taong gulang na bata. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mag-amang yan na sumilong sa waiting shed sa tapat ng Mamburao Central School umaga nitong nakaraang Lunes. Ilang minuto rin naghintay ang lalaki at ang 2 taong gulang na bata sa silong. Pero matapos nito, biglang kinuha ng ama ang kanyang bag, saka tumawid. Iniwan naman niya ang bata sa waiting shed. Nakita rin sa CCTV ang paglalakad ng lalaki sa iba't ibang kalsada matapos iwanan ng bata. Kwento ng barangay kagawad na si Michael Pacal sa News 5, nadaanan niya pa raw ang mag-ama bago mag-duty. Hindi pa raw siya nagtatagal sa barangay nang makita niya ang isang post na may iniwang bata sa naturang shed. Naghintay pa raw sila ng 30 minuto at nagbakasakaling babalikan pa ang kawawang bata. Pero nang hindi dumating ang ama, dinala na siya sa Mamburao Social Welfare Office. Nakita sa bulsa ng bata ang sulat ng ama na dadalhin daw sa tanggapan ng DSWD sa San Pablo, Laguna ang bata. Doon umano nakatira ang ina nito. Agad namang nakarating ang impormasyon sa lolo't lola ng bata matapos mag-viral ang Facebook Live ng kagawad. Kinahapunan, sinundurin nila ang kanilang apo. Una raw dinala sa kanila ng ama ang bata, pero hindi raw nila tinanggap. Kung ang nangyari ay hindi muna nila in-accept kasi nga hindi nila kayang buhayin. And siguro po may problema yung lalaki, hindi po natin alam. Baka po kaya niya nagawa yung mga ganung bagay. Napag-alaman namang may inborn na problema sa mata ang bata, pero bukod dito, malusog naman daw ang lagay niya. Wala rin daw palatandaang napabayaan o sinaktan ito. Sa ngayon, tumutulong daw ang DSWD para maalagaan ng lolo't lola ang bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa ibang balita, 4 na Chinese national ang na-rescue sa Batangas City matapos umanong dakipin sa Pasay. Nakapiring at nakagapos ang kamay at may duct tape sa bibig ang mga dayuhan nang matagpuan sa isang nakaparadang sasakyan sa Barangay Balagtas. Agad itinawag sa mga pulis ang insidente. Ayon sa mga biktima, mga kapwa nila Chinese din ang dumukot sa kanila. Nakatakas lang daw sila hanggang makarating ng Batangas. Na-turn over na mga biktima sa anti-kidnapping group ng Camp Crame habang patuloy ang investigasyon. Patay ang isang ginang matapos tuklawin ng ahas sa Quezon Province. Hindi na lang natapakan ang 32 anyos sa biktimang si Rubilin Dueñas ang cobra malapit sa kanilang bahay sa bayan ng Candelaria noong nakaraang linggo. Agad namang tumungo sa naturang bayan ang Team Cobra mula Laguna para hanapin ang nakawalang ahas. Laking gulat na lang ng grupo nang makahuli sila ng hindi lang isa kundi 2 ahas sa mapulong bahagi ng lugar.
Sa San Fernando, La Union naman, nagulantang ang mga residente ng isang barangay nang makita ang malaking sawang nakasabit sa puno kahapon. Nagtulong-tulong naman daw ang mga residente at mga lokal na opisyal sa paghuli sa sawa. Na-turn over na rin daw ang AHA sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Susunod, Kevin Kiambao nagpasiklab sa panalo ng De La Salle Green Archers kontra NU Bulldogs sa UAAP Season 87. At netizens na aliw sa asong lambing lang pala ang katapat. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Para sa mga kapatid nating naghahanap ng pasyalan, bubuksan na sa publiko ang The Mansion House sa Baguio. Pinangunahan nila First Lady Liza Araneta Marcos at kanyang anak na si Vinnie Marcos ang pagbubukas ng gate para sa mga gustong makita ang Presidential Museum. Nagtayo ng exhibit sa mga dating kwarto, pati sa kusina. Nakadisplay rito ang ilang memorabilia ng mga naging Pangulo ng Pilipinas. Makikita rin dito ang litrato ng mga naging First Lady. Limitado lang sa 20 tao ang kada tour sa Mansion House. Bukas ito mula Martes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So with this added dimension to the beautiful city of Baguio, mas dadagdag pa yung ating mga turista, especially that when this opens to the public, it will be completely free. Siksik ang aksyon sa UAAP Season 87 Men's Basketball Games kahapon. Has it. Kiambao all day. Makes them pay. Scored or assisted by Sinalba ni Gilas forward Kevin Kiambao ang De La Salle Green Archers kontra NU Bulldogs para simulan ang kanilang title defense. Nagpakawala ng 2 clutch 3-pointers ang reigning MVP para maipanalo ang LaSalle 78-75. Umiscore ng 22 points si KQ para pangunahan ang Green Archers. Samantala, nagtala rin ng mga panalo ang UST Growling Tigers at Adamson Soaring Falcons kahapon. Pinataob ng uste ang UE 70-55 habang dinagit naman ng Falcons ang FEU Tamaraws sa tulong ng mainit na second half 59-47. Isang kwento na naman na nagpapatunay na man's best friend ang mga aso. Ramdam mo ang pagiging protective nila sa'yo, lalo na kapag nakakita ng hindi nila kilalang tao. Pero paano naman kaya kapag nasobrahan sa pagiging friendly yung aso? Imbis kasi na magalit at kumahol, very cute si pang tumabi ang golden retriever na yan sa isa sa mga lalaking tinawagan para maglinis ng aircon. Biro tuloy ng uploader, bagsak si fur baby sa pagiging bantay. Nakalibre pa siya ng kamot at lambing mula sa isa sa mga trabahador. Hiri tuloy ng ibang netizen, baka tinanggal lang daw niya ang pagod ng 2 lalaki. Biro naman ng iba, nagbabantay pa rin naman daw siya. Yun nga lang, hindi bilang guard dog, kundi bilang foreman o fur man. Pero totoo yan, yung aso ko, pag may naglilinis ng aircon, tinatahulan niya. Pero eventually... Kasi stranger eh. Hindi ako kilala. Pero may mga aso din talagang kahit stranger yan. Magpapa-pet sila. Tama, makikidnap mo pa nga eh. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.